ano po ang situation niyo po dyan ngayon? Sa ngayon sir, medyo okay naman po as of now, pero hindi pa rin po natatapos yung putukan dahil until now po is nagpapasabog pa rin sila. Medyo okay po ngayon, but hindi pa rin kami kampante kasi talagang meron, then mamaya papasabog ulit sila. So, medyo talagang kabado po sir. Sobra. Bale, ano po yung mga na-witness niyo po? O ano oras nag-start and ano po yung mga na-witness niyo po? Na-start siya kasi medyo natapos na ako ng work at 11 a.m. 11 a.m. sir, nag-start ako nung nasa labas ako, naglinis ako. Then doon ako nakarinig ng medyo pagsabog. Akala ko kung ano lang. And then after nun sir, nung saktong nag-record ako, doon na sumunod-sunod yung putukan na ginigera na pala kami. Nawala akong idea sir. Sobrang natakot talaga ako kasi that time na nakapag-record ako ng video, talagang saktong-sakto yung pagbomba talaga sa amin sir. Kasi halos kalapit lang talaga namin yung location na pinagpasabog. Sobrang kabado talaga. Until now sir, hindi pa rin ako makaget over talaga sa sobrang takot. So, anong may gusto kayo parating po sa inyong mga kaanak, family members? Sa ngayon po, gusto ko lang po iparating sa kanila na huwag silang mag-alala kasi safe naman po kami. And as of now, nasa mabuting kalagayan naman po. Sana huwag po silang mag-alala. And pray lang po sa lahat ng mga kababayan nating OFW. Okay. Ano po yung extent po ng damage na na-witness niyo po? Yung pong mga building yung pinakamatataas po na building sa Manama, yung po yung isa sa pinakatagdang buruhan nila. And din yung sa US Embassy po talaga, yun po talaga yung pinaka-direct na yun po yung pinaka-center point po ng talagang pinagbombahan nila na sobrang lapit lang po talaga dito sa location ko.